nangyari? Pinaaresto ng babaeng Katoliko? Gandang araw, kasiyasan! Hello mga kasiyasan! Welcome to episode ng ating series, Social Lens, looking through the sociological lens. Samahan niyo ako mga kasiyasan. Gamit ang lente ng sociologiya. Gamit ang lente ng sociologiya. Gamit ang lente ng sociologiya. The logical lens. Gamit ang lente ng sociologiya. Problemahin natin. Social lens? Looking through the sociological lens? Tara! Usap tayo! Magandang araw, kasiyasat! Welcome sa unang episode ng ating series, Social Lens, Looking Through the Sociological Lens. Isang Dominican priest mula sa Batangas na nagsiserve rin bilang exorcist sa Vatican ay pinaaresto ng isang babaeng Katoliko sa kadahilan ng offending religious beliefs. Ang babaeng Katoliko na ito ay isang deboto ng Our Lady Mary, Mediatrix of All Grace, isang imahe ng Birheng Maria mula sa Lipa, Batangas. Ano ang ginawa ng pare para makasuhan siya ng isang deboto na galing rin naman sa relihiyon na kapareho niya? Based sa kaso, meron ng record ang pare sa paulit-ulit na pag-criticize sa imahe ng Birheng Maria. Ang base niya sa pagpuna rito ay hindi naman daw kasi ito kahima-himala at ang aparisyon na nangyari sa Batangas ay wala namang supernatural origins. Kaya hindi naman dapat ito sinasamba. Sa perspective naman ng babaeng Katoliko, ay dapat pinoprotektahan ng Estado ang kanyang religious freedom mula sa puna ng pari. In a sociological framework, ano ang ibig sabihin nito? At ano ang sinasabi nito sa relihiyon sa Pilipinas? Tara, pag-usapan natin. Actually, ang issue na ito ay nagmula talaga sa isang pangyayari noong 1948 pa, ang Marian Phenomenon. Ang phenomenon na ito ay nagsimula kay Sister Teresita, isang madre sa Carmelite Convent ng Lipa na nagsabi na nakakita sa aparisyon ni Mary sa hardin ng kumbento. Ayon sa kanya, narinig niya daw ang boses ni Mary at sinabihan siya na halikan ang sahig at bumalik sa lugar na yon sa loob ng 15 days. Dinescribe ni Teresita si Mary at sa panghuling pagpapakita niya raw ay tinawag ni Mary ang kanyang sarili bilang Mediatrix of All Grace, kasabay ng paghulog ng rose petals mula sa langit na mayroong mukha ni Jesus, Mary at mga santo. Ang salaysay ni Teresita ay naging kontrobersyal sa komunidad ng Lipa. Ang lokal na bishop sa panahong iyon ay inaprubahan ang pagsamba sa imahe ni Mary at mula rito, ang debosyon ng mga tao ng Lipa ay lumaki. Ngunit sa kabila ng pag-aproba ng local bishop sa pagsamba, isang committee ng church hierarchy sa Pilipinas ay nagdeklara noong April 11, 1951 na wala namang supernatural origins sa inulat na pangyayari, pati na rin ang paghulog ng rose petals mula sa langit. Inutos ni Bishop Rufino Santos, ang cardinal sa panahong iyon, na walang bigayan ng rose petals ang magaganap sa Lipa Carmelite community at ang statue ng Our Lady Mediatrix ay alisin mula sa mata ng publiko. Kasama rin sa deklarasyon na ito ay until final decision on the matter will come from the Holy See, ang head of state ng Vatican. Bale, sa deklarasyon na ito ay nanggagaling pa lamang sa committee ng church hierarchy sa Pilipinas at wala pang opisyal na deklarasyon ang nanggagaling sa Vatican patungkol sa alleged Mary apparition. Tumagal ang official na pagban ng pagsamba sa imahe ni Mary ng ilang dekada dahil sa pahayag ng committee at ni Bishop Santos. Pero noong February 11, 1990, ang pamangkin ng isa sa mga pumirma sa deklarasyon noong 1951 ay sumumpa sa isang affidavit na ang kanyang tito ay pumirma sa dokumento noong araw sa ilalim ng pamimilit at sa katotohanan ay isa talagang believer sa aparisyon. Sa taong ding iyon, ang Archbishop ng Lipa ay nilift ang ban ni Bishop Santos at pinayagang i-display ang statue ni Mary. Nagkaroon pa nga ng kampanya noong 2005 na pinangunahan ng panibagong Archbishop ng Lipa, Reverend Ramon R. Juarez, para lalong kumalat ang debosyon at ilagay ang statue ni Mary sa iba't ibang parish sa bansa. Sa sobrang debosyon niya, ay opisyal niyang nilift ang 1951 ban tungkol sa pampublikong pagsamba sa imahe at bumuo pa ng komite
para muling i-examine ang sinabing aparisyon at ang paghulog ng rose petals. Makalipas ang isang taon, nagsalita ang Vatican. Ang pahayag ay ang official declaration na walang supernatural intervention ang pangyayari sa lipa, pati ang paghulog ng rose petals mula sa langit. Pero teka lang, mahalagang ipunto na sa buong pangyayari na ito, mula sa mahabang conflict ng local bishops at mga kataas-taasang clergymen noong 1948, ay patuloy pa rin ang debosyon ng mga tao ng lipa sa imahe. Kaya ang isyong pagsampa ng kaso ng isang deboto ni Mary sa pare na hindi deboto ay talagang manifestasyon ng kahaba-habang tunggalian ng dalawang grupong ito. Bigyan naman natin ng pansin ang title ni Mary bilang Mediatrix of All Grace. Ang Birheng Maria ay talaga namang kilala sa dami-rami nitong titles: Our Lady of the Miraculous Medal, Our Lady of Lourdes, Mother of Mercy. Pero bakit itong specific title ni Mary sa Lipa, Batangas, Our Lady Mediatrix of All Grace, ay hindi naaprubahan? Based sa article mula sa University of Dayton, ang dogmatization ng title ay nireject ng Roman Commission at ni Pius XII dahil sa potential theological precision. Nag-aalala sila na kapag inaprubahan ito, baka lumabo ang pagkakaiba ng role ni Kristo bilang sole redeemer at ni Mary bilang secondary at mas mababang role sa usapang work of redemption. Itong rejection na to ng Roman Commission ay dumagdag sa mga pangyayari sa lipa noong 1948. Dahil kung ikukumpara sa ibang Marian apparitions that led to their respective titles, ang Marian phenomenon sa Lipa, Batangas na nagpahiwatig ng pag-attribute ng title na Mediatrix of All Grace ay hindi umaayon sa rejection ng committee. Ngayong alam na natin ang pinagmulan ng issue gamit ang sociological na lente, tara, palalimin pa natin. Una sa lahat, kilatisin muna natin mga kasiyasat ang debosyon ng tao sa imahe ni Mary. Kung pag-uusapan ang imahe ni Mary, naka-attach rito ang katangi-tanging shower of rose petals. Ito'y nagiging kahanga-hanga na pangyayari dahil ayon sa pahayag ng late former Press Undersecretary, matapos makalabas ang narrative ni Teresita, nagkumpol-kumpol ang mga tao sa lipa sa labas ng kumbento. Naghihintay para sa isa pang shower of rose petals dahil ang paniniwala nila ay mababasbasan sila ng divine blessing ni Mary sa sandaling mangyari yun. Nagkaroon pa nga ng mga istorya na sila raw ay nagagamot ng nasabing rose petals. Ang masa ay nagdidiwang araw-araw at dinarasal ang rosary. Lumipas ang panahon at kumalat ng kumalat ang mass gathering na ito, kung kaya't ang mga tao na hindi taga-lipa ay dumadayo para mabasbasan. Ngunit, sa maraming pagkakataon, naghintay ang mga tao ng walang kabuluhan, pagkat walang tiyak na oras ang pagbuhos ng rose petals mula sa langit. Nevertheless, nangyari pa rin naman ang pag-shower ng rose petals. Ngunit, ano ang kahalagahan ng mga pangyayaring ito? Makikita sa mga pangyayaring ito ang pag-establish ng rose petals bilang sacred. Ito'y naging isang bagay na binibigyan na ng respeto at naging katangi-tangi na sa mga tao. Hindi na lamang ito isang bagay na ordinaryo, kung kaya't nagtitipon-tipon sila para rito. Mahalaga ring punto rito ang pagkumpol-kumpol ng mga tao para sa rose petals na ito. Sa mga salita ni Durkheim, isang sosyolohista, ito ay tinatawag na collective effervescence, kung saan ito ay ang mga pagkakataon na ang grupo ng mga individual ay nagsasama-sama upang mag-perform ng religious ritual. Dito, ang grupo ay nagsasama-sama, nagkakaroon ng isang pag-iisip at lumalahok sa isang kilusan na nagsisilbing pag-unify sa grupo ng individual. Naangkop ito sa pangyayari ng pag-shower ng rose petals pagkat nakapag-produce ito ng high degree of collective emotional excitement sa tuwing sila ay nagtitipon-tipon sa kakahintay ng basbas. As a whole experience, mula sa pagtitipon hanggang sa tunay ngang paghulog ng rose petals mula sa langit, ang serya ng mga pangyayari ay nagbukas ng pintuan para sa inklinasyon ng illusory correlation.
Illusory correlation is observed in the Marian phenomenon when the abnormal frequency of occurrence of the rose petals were being overemphasized in the whole event, inclining people to believe that this was the work of a higher being, Mary. Hindi maipagkakaila na mayroong debosyon talaga na na-establish ang mga tao sa rose petals at pati na rin sa imahe ni Mary na may gawa raw nito. Ang respeto na naka-attach sa petals ang nag-transform dito bilang isang bagay na sacred. Ang sacred petals na ito ang dahilan kung bakit nagtitipon-tipon ang mga tao. Kung kaya't nakapag-produce ito ng collective acceleration sa mga lumahok habang naghihintay na mabasbasan. Isang collective effervescence. Ngayong nabigyan naman natin ng linaw ang debosyon sa sacred rose petals, tara kasiyasan! Pag-usapan naman natin ang imahe ni Mary, mediatrix of all grace. Tulad ng rose petals, mayroon ring umangklas na respeto sa imahe ng Birheng Maria sa lipa bilang siya nga raw ang may gawa ng paghulog ng rose petals mula sa langit. Dito pumapasok ang konsepto ng totem. Ano nga ba ang totem? Ang totem sa religion ay isang simbolo, isang material na ekspresyon. Ang imahe ni Mary ay isang totem sapagkat kumakatawan sa utak ng mga tagasunod ang universal at impersonal supernatural power ng higher divine being na si Mary. Itong konsepto ng totemism ay nakatutulong upang mabigyang kahulugan ang tensyon na mayroon ang pari at ang deboto. Ang konsepto ng totem ay binibigyang diin ang kahalagahan ng communal bonds, rituals, at social authority sa pag-impluwensya ng religious beliefs at customs. Ang imahe ni Mary sa lipa bilang isang totem ay nagre-representa ng shared beliefs, values, at social solidarity ng mga deboto. Kumakatawan ito ng kanilang collective identity and nagbibigay ng sense of belonging. Kung kaya't ang pagpuna ng Dominican priest sa imahe at ang pagsamba ng mga deboto rito ay nagmistulang banta sa kanilang totem, sa kanilang paniniwala at pagkakaisa. Sa paghamon ng sacredness at legitimacy ng totem, ginambala ng pare ang shared sense of reality ng mga deboto, pati na rin ang social bonds na nabuo mula rito. Pero bakit nga ba napakahalaga nitong pagiging totem ng imahe ni Mary at pagiging sacred ng rose petals sa mga tao sa lipa? Tara, kilatisin pa natin. Sa katotohanan, ang mga pangyayari noong 1948 ay hindi gaanong kalayo sa mga pangyayari noong World War II. Ang Mary, mediatrix of all grace church ay unang itinatag noong May 31, 1946. Isang taon matapos madamay ang bayan ng Lipa mula sa casualties ng World War II. Nang mabombahan ng American Liberation Forces ang bayan, mahigit 20,000 residences ang namassacre ng Japanese soldiers sa mga panghuling araw ng kanilang occupation. Huwag kalimutan na ang mga pangyayaring ito ay nangyari lamang only 2 to 3 years bago ang Marian phenomenon, kung kaya't ang mga tao ay sariwa pa lamang na nakalaya mula sa kamay ng makapangyarihang dayuhan. At ang religion bilang isang ultimate non-material social fact na pinagkakaisa ang mga tao dahil sa special quality nitong itaas ang mga tao mula sa kanilang ordinaryong kakayahan sapagkat mayroon itong kakayahan na i-console ang tao, itong dynamogenic quality na tinatawag na dala ng mga katangi-tanging mga pangyayari noong 1948 ay talaga namang magta-transcend sa bayan ng Lipa. Balik tayo sa Marian phenomenon kasiyasat. Given na grabe ang debosyon ng mga tao sa imahe, ang Vatican, ang head of the Roman Catholic Church, ay idineklara nga na walang supernatural origin ang aparisyon. Ngunit kung susuriin, sa pahayag na ibinigay nila, tinagurian lamang nila ang Marian phenomenon as not supernatural in nature at hindi na muling binigyan ng eksplanasyon ang pangyayari, lalo na sa usapan ng paghulog ng rose petals mula sa langit. At dahil sa kakulangan sa solid explanation sa mga pangyayari, ay talaga namang magbubukas ito ng pinto para sa unrestrained devotion. The Marian phenomenon warranted an explanation
at hindi iyon nabigay ng Vatican o ng Committee ng Philippine Church Hierarchy. Kung kaya't bilang ito lang naman ang eksplanasyon na mayroon, ay naglin sila sa naratibo ni Teresita, ang madre na allegedly nakakita kay Mary. Dito nagmumula ang tunggalian ng mga deboto at ng mga clergymen na sumusunod sa pahayag ng Vatican. Ngayong alam na natin ang pinagmulan ng dalawang grupong ito, balik tayo sa issue natin ngayon. Kapansin-pansin ang pagkakaiba ng mga deboto at ng Vatican na siyang naglabas ng deklarasyon na humahamon sa debosyon ng mga tagalipa. Kung ilalapat ang Law of Three Stages ni Auguste Comte, isa ring sosyolohista, isinasabi niya rito na mayroong 3 stages ang human intellectual development. Isinasaad rito na ang kasaysayan ng lipunan ay umuunlad mula sa theological stage kung saan ang mundo at ang mga taong nakapaloob rito ay nag-e-explain in terms of God, spirits at magic, papunta sa transitional metaphysical phase in which ang mga explanation rito ay nakabase sa mga abstract notions katulad ng essences at final causes hanggang sa umabot sa positivistic stage na kung saan nakabase na sa scientific knowledge. Ngayon, sa kasong ito, nagsagawa ang Vatican ng pagtukoy sa authenticity ng aparisyon. Pero paano nga ba nila ito isinasagawa? Sa pagtukoy sa authenticity ng mga aparisyon, kine-question ng church ito at tutukuyin kung ito ay positive or negative. Ito ay magiging positive kung mayroon itong great probability of factual content matapos ang isinagawa ng investigasyon. Ito naman ay magiging negative kung una, mayroong error patungkol sa nature ng aparisyon, God, Mary, mga santo at turo ng church, presensya ng immoral acts, kung ang ebidensya ay minamanipula para sa benepisyo ng kung sino man, at kung mayroong psychological complications ang witness ng aparisyon. Kung ilalapat ito at ang Law of Three Stages sa issue, mayroong 2 kapansin-pansin na stage, ang theological at ang positivistic stage, kung saan ang mga deboto na mula sa Philippine society ay binibigyan ng theological na eksplanasyon ang Marian phenomenon as something na nabuo from supernatural forces, isang characteristic ng theological stage. Habang ang Vatican naman ay gumamit ng scientific means katulad ng pagsasagawa ng investigation at pagsagawa ng psychiatric evaluation kay Teresita upang bigyan ng eksplanasyon ang pangyayari. Ang investigasyon na ginawa ay ang pag-question kay Teresita at sa mga witnesses, pati na rin ang mga nabuong phenomenon mula rito, tulad ng conversions, miracles, at mga sinasabing healings. Ngunit, kahit na natapos ang investigasyon dahil sa isang written admission ni Mother Mary Cecily of Jesus, ang prioress ng Carmelite Monastery, na nagsasaad ng deception sa sabi-sabing apparition na nakita ni Teresita at dahil na rin ang babae ay under the influence ng pain medications, the fact still stands na nagsagawa pa rin ng investigasyon and with the aid of scientific questioning, ito ay characteristic ng positivistic stage. Kaya ang nakikita nating tunggalian ay isang clash between 2 frameworks of thought, kung saan ang mga gumagamit ng scientific principles upang masabi na ang imahe ni Mary ay non-supernatural at ang mga sumasang-ayon dito tulad ng Dominican priest ay pinupuna ang mga deboto na binigyan na eksplanasyon ang phenomenon as something that is supernatural, ang babaeng Katoliko. Moving forward from the topic of difference of framework of thought, pag-usapan naman natin ang cultural imperialism at kung ano ang kinalaman nito sa usapin. Bilang konteksto, ang cultural imperialism ay tumutukoy sa exercise of domination sa mga kultural na relasyon na kung saan ang mga values, practices, at meanings ng isang makapangyarihang foreign culture ay nilalapat sa isa o higit pang native culture. Pero paano naging at play ang cultural imperialism sa kaso ng Dominican priest at Roman Catholic lady? Ganito, ang pahayag ng pari ay pumukaw ng historical repercussions sa panahon ng pananakop ng Espanyol sa mga Pilipino, na kung saan rin
ang European interpretation ng Katolisismo ay na-enforce sa Katolisismo dito sa Pilipinas. At mapapansin hanggang ngayon na itong version ng Katolisismo sa Pilipinas at ang mga marginalized indigenous customs tulad ng sa Lipa, Batangas ay nagkakaroon ng asymmetry of power na kung saan ang una ay namamayagpag kaysa sa pangalawa. Ang pamamaraan ng tingin ng Dominican priest ay isang extension nito, isang discrete manipulation sa cultural identity. Ngunit, hindi ganun kasimple ang role ng cultural imperialism sa kaso na ito. Kung titignan naman natin ang Roman Catholic lady, mayroon rin siyang unique influence sa kasong to. Sa kanyang paggamit sa legal system ay nahamon niya ang otoridad ng church and affirms the autonomy ng tao sa pagdetermine ng kanilang pansariling religious manifestations. Mas lalo lang naging komplikado ang kaso dahil ang Dominican priest na isang exorcist mula sa Vatican ay gumamit ng argument na nagbabalat kayo talaga ang demonyo sa sinasabing Mary apparition. Ang paggamit ng takot sa demonyo ay mayroon ng kasaysayan bilang means of exerting control, lalo na sa sitwasyong mayroong cultural concerns at power dynamics. Sa Pilipinas, mayroong malakas na paniniwala sa supernatural at ang kakayahan na gamitin ng Dominican priest ang kanyang role bilang exorcist na mula sa Vatican para gamitin ang argument na ito ay paggamit ng domination. Ang kanyang mga statement, which holds a certain power given his position, ay mahalagang tignan dahil ito ay maaaring paraan para mag-exert ng impluensya sa religious ritual sa Pilipinas through intimidation at control. Kung kaya't ang pangyayari sa Lipa ay hindi lamang nakakulong rito, kundi nagpapakita rin ng isang malawak na problema sa loob ng Catholic Church, kung saan ang mga global declarations ay nagko-collide sa mga local customs at personal understandings ng faith. Ang konsepto ng cultural imperialism ay isa lamang sa mga kasali sa kasong ito. Dumako naman tayo sa usapang power relations, mga kasiyasat. Sa usaping ito, hindi talaga maiiwasan na mapag-usapan ang Roman Catholic Church hierarchy. Kasi kung titignan ang mahabang kasaysayan ng conflict dahil sa Marian phenomenon, tatlong grupo ng tao ang kasangkot dito. Ang Vatican at ang kanilang clergymen, ang piling bilang ng local bishops at archbishops, at ang mga deboto. Ang Vatican at ang mga clergymen, kung saan kabilang ang Dominican priest, ay silang nagdeklara at sumang-ayon na ang phenomenon ay walang supernatural origins. Ang mga local bishops naman, kasama si Archbishop Arjuales, ay sila namang hindi sumasang-ayon sa deklarasyon na inisyu ng Vatican. Kaya sila ay matatag sa kanilang debosyon sa imahe ni Mary. At ang pangatlong grupo ay ang mga deboto. Ang hierarchy ng Roman Catholic Church ay ganito. Mula sa pinakamataas na posisyon, nangunguna ang Pope, kasunod ang cardinals, archbishops, bishops, priests, at saka ang mga deacons. Ang Holy See na siyang pinapangunahan ng Pope ay natural na mas mayroong power sa kanilang lahat. Pero sa kaso ng Marian phenomenon, ang debosyon ng tao ay kapansin-pansin pa rin sa kabila ng deklarasyon na nirelease ng Holy See. Bakit kaya ganon? Mahalagang ipunto rito na sa kabila ng negative judgment ng Vatican sa supernatural origins ng phenomenon, ang mga local bishops sa panahon na iyon at pati na rin sa mga panahon ngayon, ay pinahayag sa publiko ang kanilang debosyon sa imahe at ang supernatural origins nito. Kaya, nasundan ito ng debosyon ng mga tao sa Lipa. Mula rito, mahihinuha ang lack in immediate power ng Vatican sa kasong ito. Isang kaso na naganap sa isang maliit na bayan sa Pilipinas. At kung kaya't mas mayroon ngang immediate power at influence ang mga local bishops bilang sakop ito ng kanilang diocese, ang mga bishop ay mayroong kapangyarihan na makagawa ng church laws, maging hukom sa mga church matters, at ipatupad ang mga pagsunod sa mga batas na ito. Ang mga batas na ito
ay kaugnay sa worship, preaching, administration ng sacraments, at pangalagaan ang faith at instruction. Ngunit, hindi naman sa sinasabi na nagkukulang ang power ng Vatican. Pero, wala silang immediate control at governance pagdating sa debosyon ng tao. Sa kaso ng Dominican priest at ng devotee, being that the priest isang believer sa deklarasyon ng Vatican at ang devotee isang follower mula sa debosyon ng mga bishop at archbishop, ang tunggalian ng dalawang panig ay natural bilang sila ay nag-a-abide sa kanilang religious leaders, both that are of higher position than the priest and the devote. Sa huli, matapos ang release ng pari mula sa kulungan, ang korte ay nagsalita. Sinasabi na ang mga pahayag ng pari patungkol sa pagpuna sa debosyon sa imahe ni Mary ay hindi naman nagmula sa kanya mismo, pagkat pinapahayag lang muli ng pari ang deklarasyon ng Vatican o bumabase lamang sa dogma ng Church. Ngayon, tignan natin ang political side ng isyong ito. Gamit ang framework in analyzing society ni Montesquieu, na nagsasabi na para maintindihan natin ang lipunan ay dapat tinitignan natin ang relasyon ng political state at ang social institutions nito, bilang ang religion, ang social institution sa usaping ito, mahalagang maunawaan natin ang kaugnayan ng dalawa. Particularly, ang paghuli ng Philippine law enforcement sa Dominican priest. Ang sabi ng babaeng Katoliko ay dapat pinoprotektahan ng Estado ang kanyang religious freedom. Sa diskusyon ng pagprotekta sa religious freedom versus ang pag-preserve ng batas, ang Estado ngayon ay mayroong mahirap na pagsubok, ang pag-maintain ng religious freedom while preserving the rule of law. This calls into question the limits of religious speech at kung ang pagpuna sa isang religious image ay masasabing offending religious beliefs. Tungkulin ng law enforcement, i-enforce ang law sa pamamaraan na mayroong respeto pa rin sa religious diversity at hindi lamang tumitingin sa isang specific faith. Ang desisyon na i-aresto ang pare calls into question ang kanilang pagpapasya sa pag-enforce ng batas sa sitwasyon na ito. Bilang nabigyan na natin ng linaw pareho ang religion at political state sa Pilipinas, dumako naman tayo sa kung paano nag-i-interplay ang dalawang ito. Tara, kasiyasat! Ang usapang religion at law sa Pilipinas naman ay hindi mawawala sa diskusyon na ito. Sa pag-address sa mga isyong nakapaloob rito, nangangailangan ito ng pagkakaintindihan sa bawat partido. Ito ay maaaring nangailangan ng representatibo mula sa religious community, sa legal field, at sa general public. Sa usaping ito ang magbibigay linaw sa lahat kung kaya't kailangan bigyan ng focus ang facts at evidences, hindi lamang spekulasyon. Ang ugnayan ng religion at law ay isang sensitibong relasyon na nangangailangan ng maingat na pagkonsidera sa maraming factor. Kasama na rito ang prinsipyo ng separation of powers, due process, open dialogue, at respeto sa ebidensya. Hindi sapat sabihin na nagiging tool ng religion ang batas para muling patibayin ang mga paniniwala. Dapat rin bigyan kahulugan ang social context ng kaso upang matiyak ang objective understanding sa sitwasyon. Grabe! Napakahabang usapin talaga nito. Pero nararapat lang pagkat ang isyong ito ay talaga namang nangangailangan ng matinding pagkilatis. Bilang pagtatapos, masasabi natin na ang buong isyu nitong legal battle ng Dominican priest at ng babaeng Katoliko ay isang manifestasyon ng isang aged issue dating back to 1948, ang Marian phenomenon. Ang debosyon kay Mary Mediatrix of All Grace ay natatag dahil sa maraming punto. Una, nagkaroon ng establishment sa pagiging sacred ng rose petals at sa imahe ni Mary dahil sa collective effervescence na naganap dahil sa mga pangyayari na sumunod sa phenomenon. Pangalawa, ang phenomena ay nangyari lamang 3 taon matapos mayanig ang bayan mula sa severe trauma na idinulot ng American Liberation Forces at ng mga Hapon
matapos nilang bombahin ang bayan. Ang pangyayari na ito ay nagdulot ng anomy sa lipa, a state of normlessness, kung kaya't naging susceptible ito sa dynamogenic quality ng religion. Pangatlo, dahil nga mayroong cognitive problems na kinikater ang religion, ang natural phenomena ng paghulog ng rose petals mula sa langit ay binigyan ng theological na eksplanasyon ng mga tao ng lipa bilang walang scientific explanation na binigay ang Vatican at ang clergymen nito. Ang debosyon ng Roman Catholic lady ay nagmula sa tatlong punto na ito. At noong dumating sa punto na pinuna ng Dominican priest ang debosyon at pagsamba nila sa imahe ni Mary Mediatrix, isang totem, natural lamang na magsibol ito ng conflict pagkat ang pari ay hinamon ang collective identity ng mga deboto, pati na rin ang kanilang shared values at beliefs surrounding the image of Mary. Masasabi naman natin na ang tunggalian ng dalawa ay nagpapakita ng tunggalian sa kanilang framework of thought. Bilang ang babaeng Katoliko ay binigyan kahulugan ang phenomena bilang gawa ng isang higher divine being. Ito ay matatawag na theological framework of thought, habang ang Dominican priest naman ay sumusunod lamang sa deklarasyon ng Vatican at ang findings nito mula sa isang investigasyon, which are scientific in nature. Sa power relations naman sa loob ng Roman Catholic Church, mayroong malinaw na pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan ng Vatican at ang mga sumusunod nitong clergymen at ang local bishops at archbishops. Ang Vatican ay naglahad ng opisyal na deklarasyon patungkol sa Marian phenomenon at ang imahe ni Mary, pati na rin ang shower of rose petals. Sinasabi na ang lahat ng ito ay walang supernatural origins. Ngunit, sa kabila nitong deklarasyon, si Bishop Alfredo Florentin at si Archbishop Ramon C. Arquales ay parehong inihayag sa publiko ang kanilang personal na debosyon sa imahe ni Mary sa lipa, to which contributed to the fueling of devotion of the people. Ngunit, sa hierarchy ng religion, ang Vatican ang may dala ng higit na kapangyarihan. Ang local bishops at archbishops ay nagkaroon ng mas higit na impluwensya sa tao bilang they have the immediate governance sa sitwasyon bilang parte ito ng kanilang diocese. Ultimately, ang ugat ng tunggalian ng Dominican priest at ng Roman Catholic lady ay nagmula sa kanilang respective religious leaders at ang kanilang pag-alinsunod dito. Sa kabuuan, ang religion sa Philippine society ay napakahalagang institusyon bilang ito ay mayroong kakayahan na mamahala sa kilos ng mga tao. Mula sa debosyon at pagsamba sa imahe at sacred objects hanggang sa paggamit sa batas upang ma-affirm ang mga paniniwala, hindi maipagkakaila ang kapangyarihan na dulot ng religion. Ikaw, ano ang masasabi mo sa isyong ito?